Hindi mapalis ang ngiti sa mga labi ni Letty habang nakatitig siya sa payapang mukha ng natutulog niyang asawa. Nakatagilid siya paharap dito at ang mga kamay niya nakalapat sa bandang dibdib ni Damon habang ang braso naman nito ay nakapatong sa bewang niya. Pareho silang walang saplot sa katawan kaya damang-dama niya ang init na nagmumula rito. Kanina lamang ay naging ganap ang pagiging mag-asawa nila. Dati, akala niya nakakatakot na karanasan iyon. Kaya sa tuwing nararamdaman niyang gusto yun ni Damon ay natatakot siya at umiiwas. Bagay na napapansin naman nito at hindi siya nito pinipilit. Pero kanina, habang nasa kandungan siya nito at naririnig niyang pagbulong nito na "When will you accept me?" ay tila natunaw ang puso niya. Hinintay lang talaga siya nito. Kahit bahagyang nanginginig ang mga braso nitong nakayakap sa kanya, ay waring pinipigilan ang sariling tinatanong siya nito. Sigurado rin siya na kung tumanggi siya ay papatulugin na lang siya nito habang ito'y magpapatuloy sa trabaho na gaya ng ginagawa nito dati. Pero sa mga oras na yon ay wala sa Letty naramdamang takot at pag-aalinlangan. Biglang napuno ng labis na pagmamahal ang puso niya at dahil nahihiya siyang sumagot ay siya na ang kusang humalik dito. Ang nangyari pagkatapos noon ay isang masaya at masarap na karanasan na hindi niya makakalimutan. Damon made love to her slowly and carefully. She never felt any pain. Napangiti na naman siya at hinaplos sa mukha nito, bahagyatong gumalaw at hinigit siya papalapit dito. Pagkatapos ay sumubsob ito sa leeg niya. Base sa malalim na paghinga ni Damon ay tulog ito. Napabuntong hininga na lang siya at niyakap ito pagkuway kontentong nakatulog na siya. "Huy, bakit ka maglilive na babae ka?" Magkapanabay na tanong ni Jana at Aya pagkalabas na paglabas ni Letty sa opisina ni Mrs. Ramos. Kakapaalam lang niya na magli-leave siya ng 3 araw. Na-fill upan na rin niya ang mga dapat niya fill upan para sa leave na hinihingi niya. Ginitian na lang niya ang mga ito't nagpatiuna sa cubicle niya. Nakasunod naman ang mga ito sa kanya at mukhang wala siyang balak tantanan. "At bakit ganyan ka makangisi ha? May nililihim ka ba sa amin ano? Napapansin ko na parang may iba sa'yo, Letty. Umamin ka nga, may boyfriend ka na no? Ang aura mo lately ay kulay pink eh," sabi pa ni Aya. Nanlalaki ang mga mata ni Letty kasabay ng pag-iinit na mukha niya sa sinabi nito. Mas matalas ang pakiramdam ni Aya kaysa sa inaasahan niya. Paano mo napansin?" Mahinang sabi niya. Sabay na napasinghap ang mga to. "So totoo?" Napalakas na sabi ni Aya. Naitakip ni Letty ang kamay niya sa bibig nito dahil may ilang office mates sila na hindi pa rin umuuwi at napalingon sa kanila. "Aya, ang ingay mo!" Saway niya rito. Inalis nitong kamay niya sa bibig nito at bahagyang lumapit sa kanya. "So hanggang kailan mo ililihim sa amin ang love life mo? Magkaibigan ba tayo ha?" Mahinang tanong nito. Napangiwi siya. Paano ba niya sasabihin sa mga to ang lahat? Saan siya magsisimula? Hindi naman sa inililihim ko, hindi lang ako makakuha ng tiyempong sabihin, paliwanag ni Letty. Magtatanong pa sanang mga ito nang lumabas sa opisina nito si Mrs. Ramos. "Miss D. Guzman, halika sandali. Pupunta tayo sa design department para sa sinasabi ko sa iyong magiging trabaho mo temporarily." Tawag nito kay Jenna. Napatayo si Jenna. Napansin niya nag-ibang ekspresyon sa mukha nito. Tila bigla itong nailang. Tumingin ito sa kanila at halatang pilit lang ng umiti. "Sige, maiwan ko na kayo ha." Yun lang at sumunod na ito sa boss nila. Kaninang umaga pa parang may problema yung si Jenna. "Bakit kaya?" Tanong ni Aya. "Oo nga, pero alam ko in time sasabihin niya rin kung ano yung pinoproblema niya." Sang-ayon ni Letty. Nang mapatingin siya sa relo ay lampas 5:00 na. "Ay, uwian na pala," aniya at tumayo na. Kailangan pa niyang mag-empake dahil bukas sila aalis ni Damon. "Mauna na ako sa iyo, Aya," paalam niya rito. "Hoy, teka, hindi ka pa nagkakwento," habol nito sa kanya. Ngumisi siya. "Pagbalik ko na lang, bye," aniya rito at umalis na. Agad na nailibot ni Letty ang paningin sa paligid nang bumaba sila ni Damon sa kotse nito. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating sila sa isang bayan sa Quezon. Probinsyang itsura ng lugar na yon, pero may kakaibang charm ang paligid. Simple lamang ang mga bahay na konti lamang pero matitingkad ang kulay na pintura ng mga yon. Nang sabihin ni Damon na mag-out of town sila, ay hindi nito sinabi kung saan sila pupunta. Hanggang sa mga oras na yon
ay hindi nito sinasabi kung bakit doon sila nagpunta. Are you disappointed? Amused na pukaw sa kanya ni Damon. Huminto ang tingin ni Letty dito. No, pero bakit dito mo naisip magpunta? Takang tanong niya. Ngumiti at lumingon sa may kalakihang bungalow sa harap nila. Because this is where I grow up, sabi ni Damon. Napatitig si Letty dito. Sa lugar na yon lumaki si Damon. Pero hindi ba't apo ito ni Lolo Mel? Kaya paano sa lugar na yon ito lumaki? Totoo? Muli tumingin ito sa kanya't ngumiti. Yes, since I was 5. Pumasok na tayo. Hindi kalayuan dito may beach na hindi pa nagagalaw at napapasukan ng mga commercial business. Makikita yun sa bintana sa kabilang panig ng bahay na to. Nito sa kanya. Sa sinabi ni Damon ay napangiti na si Letty. Bitbit ang mga gamit nila ay nagpatiuna na itong pumasok sa bahay. Sumunod naman siya rito. Nang makapasok sila sa bahay ay naamoy niya kaagad ang pamilyar na amoy ng isang lumang bahay pero kahit na ganon ay kapansing-pansing malinis yon. May binayaran ako para linisin to kada linggo. Sabi ni Damon na tila nabasang iniisip niya. Iginala ni Letty ang paningin habang naglalakad. May 2 silid lamang doon. May nakita siyang malaking bintana sa bandang dulo na may nakatakip na kortina. Agad siyang nagpunta doon at hinawi ang kortina. Napasinghap siya nang makitang malawak na dagat sa ibaba nun. Ang ganda, naiusan niya. Tulad ng sinabi ni Damon ay mukhang hindi pa nagagalaw ang dalampasigan na yun. Mula sa bintana nakikita niya pa ang mga batang nakikipaghabulan sa alon. It is right. Sabi ni Damon na hindi niya namalay nakalapit na pala sa kanya. Nilingon niya to. Nabunggo pang ulo niya sa baba nito nang tumingala siya dito sa sobrang lapit nito. Kumabog ang dibdib niya na makitang titig na titig ito sa kanya. Ipapasyal kita mamaya pagkatapos nating magpahinga. Sabi pa ni Damon na mahingiti sa mga labi. Napangiti na rin si Letty dahil nababasa niya sa mga mata nito na hindi basta pagpapahingang sinasabi nito. Talaga ipapasyal mo ko? Baka magtrabaho ka hanggang dito ha? Pabirong sabi niya rito. Hinapit siya ni Damon papalapit dito at tinampian ng halikang leeg niya. Nagliparan ng mga paru-paro sa sikmura niya sa ginawa nito. Nope, iniwan ko na sa bahay ang laptop ko. Paanis na sabi ni Damon habang gumagapang halik nito paakyat sa mukha niya. Napahagik-hik na si Letty. Nang marating na mga labi niya ay buong puso siyang tumugon. At naisip niya siguradong magiging masaya ang bakasyon nila. Bukas gusto mo mag-swimming? Tanong ni Damon kay Letty habang magkahawak kami silang naglalakad sa dalampasigan. Hapon na kaya hindi na mainit ang sikat ng papalubog na araw. Pagkatapos nilang magpahinga ng totoo ay kumain lang sila ng pagkain makakatulong nilang niluto bago sila bumaba sa dalampasigan. Tinignan niya ito at matamis na ngumiti. Okay, pero sana bigyan mo man lang ako ng hindi na magsaswimming na pala tayo, sana nagdala ako ng 2-piece. Pabirong sabi niya. Tumawa ito tinalikan ng palad niyang hawak nito. As if magsusuot ka ng 2-piece. Sabi nito ni kinatawa niya rin. Mukhang kilala na siya nito para malaman nito na hindi niya kakayanin na magsuot ng ganoon. Muli ni Letty na iginala ang paningin sa paligid. Nagulat talaga ako nang malaman kong dito ka lumaki. Akala ko kasi buong buhay mo sa Maynila ka nakatira, ani rito. Ilang segundo bago to sumagot. I told you, I live in Manila since I was 5, right? Tinangilan niya to. Seryoso mukha ni Damon na wari may inaalala. Oo, inakay siya nito sa isang malaki na katumbang katawan ng puno ng nyog at inalalayang umupo doon. Kahit na magkatabi na silang nakaupo doon, ay hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon, huwag mong sasabihin na kahit kanino, maliwanag ba? Wika ni Damon. Tumango naman sa Letty at pinakatitigan ang mukha nito. Muli tila naging distant ang mga mata nito. Pagkatapos ay tinuon itong tingin sa dagat. Kahit noon ng papa ko, ang katulong ni Lolo sa negosyo ng pamilya nila dahil siyang panganay na anak. Ang sabi ni Mama noon, na nakilala niya si Papa ay may conflict na sa pamilya Valencia dahil sa kumpanya. Ayaw rin ng mga kapatid at asawa ng mga ito si Mama dahil galing nga siya rito sa isang maliit na bahay na nagtrabaho sa Maynila. Nagtrabaho bilang sekretarya si Mama kay Papa na noong mga panahong iyon ay vice president ng kumpanya. They fell in love with each other at kahit sa tingin ng pamilya ay pera lang habol ni Mama kay Papa ay nagpakasal sila. Nang ipinanganak ako ay mas lalo nagkaroon ng komosyon sa pamilya. Dahil lalaki ako, may rule si Lolo nang mamamahala ng kumpanya niya, palagi ay dapat ang panganay na lalaki sa generation. Kaya hindi pa man ako nagkakaisip, galit na silang lahat sa akin dahil
hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mapamahalaan at makuha ang majority ng share sa Valencia Furnitures. Napahigpit si Letty ng hawak sa kamay nito. Kaya naman pala ganun ang reaksyon ng mga ito kay Damon. Nakakalungkot lang isipin na dahil lang sa kayamanan ay nagkakaganoon ng pamilya ng mga to. May pakiramdam rin siya na kahit hindi sabihin ni Lolo Mel ay nalulungkot to sa nangyayari sa pamilya nito. When I turned 5, my father died of a plane crash. Natatandaan ko na noong nakaburol si Papa, iyak ng iyak si Mama. Kahit si Lolo, natatandaan ko kung gaano kasakit para sa kanyang nangyari. Pero mga tiyuhin at tiyahin ko, hindi pa nalilibing si Papa. Ang pinag-uusapan ay kung sinong susunod na mamamahala sa kumpanya. Pagkatapos ko ano-anong masasakit na salitang sinabi nila kay Mama at kahit na sa akin. Nang mailibing si Papa, they literally chased me and my mother out of the family. Napakapit sa letter rito sa sinabi ni Damon na yon. Malamang na hindi magandang karanasan ito para doon. Lumingon ito sa kanya at bahagyang ngumiti. Pagkuman ni hinawin itong ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa mukha niya. Don't look at me like that. I am okay. Katunayan mas na-enjoy kong buhay ko rito kasama ang mama ko at ang mga kamag-anak at kaibigan niya. Ang hindi ko lang matanggap ay ang ginawa nila kay Mama. Hindi ko matanggap na pinaratangan nila ng kung ano-ano si Mama kahit na ang totoo'y talagang mahal lang niya si Papa. I could not take the fact that na pinurasahan nilang kinuha ang mga bagay na may karapatan kami ni Mama. Bahagyang napasinghap si Letty sa nakita niyang kislap na galit sa mga mata nito. Nang mamatay si Mama dahil sa sakit at biglang sumulpot si Lolo Mel upang kunin ako ng kolehiyo na ako. Sumama ako, right there and then, nangako ko na gagawin ko lahat makuha ko lang alam kong akin. Sa ganong paraan man lang makaganti ako sa Mama sa ginawa nila. Sabi pa ni Damon, wala si Letty maapuhap na sasabihin sa sinabi ni Damon. Kaya kumilos na lamang siya at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya saglitong natigilan bago gumanti rin ng yakap. Masyadong malalim ang pinaguhugutan nito ng mga salitang binitawan nito at sa tingin niya ay masyado siyang ipokrita kung magbibitaw siya ng payo o kung ano pa mang mga salita. Dahil alam niya na hindi nito kailangan yon. Matagal nang buo ang loob nitong gawin ang gusto nito. Matagal sila sa ganoong posisyon. Mahigpit ang yakap ni Damon sa kanya. Nang kumawala ito'y may bahagyang ngiti sa mga labi nito. You don't have to worry. I'm fine, sabi nito. Pagkatapos ay tumayo ito tinila na rin siya patayo. Bumalik na tayo sa itaas. Pagkatapos ay dadaan pa tayo sa mga kamag-anak ni Mama. Sabi nito sa kanya. Ngumiti na rin si Letty at tumango. At habang magkahawak kamay silang naglakad papalapit, pakiramdam niya, mas naging malapit siya rito kumpara kaninang papunta sila doon. Dahil sa unang beses mula sa magkakilala sila, nagawa nito magkwento ng tungkol sa sarili nito. For her, that was a great progress. Naging maayos ang pagtanggap kay Letty ng mga kamag-anak ni Damon sa side ng mama nito. Mababait at simpleng mga taong mga ito na tunay ng tuwa nang puntahan nila ni Damon. Dahil masyadong nawili ang mga taong ito, sa pagdating nila'y nag-aya ang mga ito na mag-picnic sa dalampasigan kasama mga kaibigan ng mga to. Kaya ang dapat na swimming na dapat ay silang dalawa lamang ay naging tila outing. Wala naman sanang problema kung hindi lamang sumulpot ang isang babaeng nagngangalang Pamela na hindi naman kamag-anak ng mga ito pero nakisali sa swimming nila. Kababata raw ito ni Damon at taga Maynila din na nagkataong nagbabakasyon din doon. This must be fate, kanina'y sabi pa nito kay Damon na kung makahawak sa braso ng asawa niya parang hindi nito alam na naroon siya. Ang nakakainis pa'y mukhang aliw na uli si Damon dito. Hayun nga't habang nakasalampak siya sa buhanginan at sumisip-sip ng buko juice, ay abala ito sa pakipag-usap sa babae. Ate Letty, bakit nakaupo ka lang dyan? Baka maagaw sa yung asawa mo, pabulong na sabi ni Andrea. Pinsan ni Damon na kaedad niya. Nabiglang upo sa tabi niya. Napalingon siya rito, may bakas ng disgusto sa mukha nito. Mga bata pa lang kami, lagi na hindi dinidikitan si Kuya Damon. In fact, naging sila nung high school. Nagkahiwalay lang sila kasi nga, nagpunta na ng Manila si Kuya. Pero kilala kong babae niyan, wala yung pakialam kung sino masasagasaan niya. Basta para kay Kuya, sabi pa nito. Lalo sumama ang timpla ni Letty sa sinabi nito. Nang sumulyap siya sa mga ito'y nag-init ng tuluyan ng ulo niya. Nang makita niyang pahaplos-haplos ni Pamela sa braso ni Damon at nakikita niya nakangiti si Damon dito. Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at naningkit ng mga matang lumakad palapit sa mga to. Damon, swimming tayo, ayaw niya rito. Sabay pang lumingon ang mga ito sa kanya. Bahagyang may kumurot sa puso niya nang makitang nagniningning ang mga mata nito
Sa pagkaaliw, marahil ay dahil sa pakipag-usap nito sa babaeng nakahawak pa rin sa braso. Go on, mag-swimming ka. I'll watch you from here. Magaang sabi ni Damon sa kanya pero tila nagpanting ang tenga ni Letty. Hahayaan siya nitong lumangoy sa dagat na mag-isa habang abala ito sa pakipag-usap sa babaeng ito? Naitikom niyang bibig at hindi nakatiis na bumaba ang tingin niya sa braso nito kung saan nakahawak pa rin ng babae. Ngaling-ngaling hablutin niya ito palayo sa babae. Hindi niya naisip na darating ang panahon na makakaramdam siya ng ganoong paninibugho para sa iba. Pagkatapos ay umangat ang tingin niya kay Damon, bahagyang nag-ibang pagkakatingin ito sa kanya na wari binabalaan siya. Kahit hindi ito magsalita ay alam niyang pagagalitan siya nito. Pero para saan? Sa pag-istorbo niya sa pag-uusap ng mga to? It was supposed to be a vacation for the two of them. Bahagya niyang inangat ang noo, tinitigan to. Fine, mahinang sabi niya, tinalikuran na to. Nagkukukot ang kalooban niya, sa kabilang banday naiinis rin siya sa sarili niya dahil nagpapaka-childish siya. Pero kasi hindi niya mapigilang magngit-ngit kapag nakikita niya itong masaya sa presensya ng ibang babae. Bahagya si Letting napasinghap nang maramdaman ng lamig ng tubig sa dagat. Pero dahil masama ang loob niya, nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa malalim. Napabuntong hininga siya nang ma-realize kung anong nararamdaman niya. Nagsiselo siya. Akala pa naman niya nakalampas na siya sa emosyong iyon dahil napansin niyang bihira nang lumabas sa mga broadsheet si Damon na may kasamang iba. At kung lalabas man ito sinasabi nito sa kanya kung para saan yun. Basically, everything is going well between them until today. Siguro nagiging selfish lang siya. Masyado niyang mahal si Damon na gusto niya sa kanya lang ito maging masaya. Hindi siya makapaniwalang ganun siya kasamang tao. Natigil siya sa pag-iisip na makarinig siya ng malakas na pagtawag sa pangalan niya. Pagkatapos ay nalaki mga mata niya nang makakita ng malaking alon. Bago pa siya makareact ay nalamon na siya ng along iyon. Napapikit siya at nahirapang huminga. Nataranta siya nang ma-realize na wala siyang maapakang buhangin. Nagpapasag siya at nagpumilit umangat upang makakuha ng hangin. Pero imbis na hangin na makuha niya, nakalunok pa siya ng tubig hanggang sa unti-unting magdilim ang diwa niya. Bago siya tuluyang mawala ng malay ay naramdaman niyang may matigas na bisig ang biglang humawak sa kanya. Napaungol si Letty sa mainit na haplos sa noo niya at sa buhok niya. Pagkatapos itahanda siyang dumilat. Mukha ni Damon ang kagad na nakita niya. Bumakas ang relief sa mukha nito. I'm glad you're okay. Naman Letty, huwag mo kong tinatakot ng ganun. Angil ni Damon sa kanya na bakas ang pag-aalala. Biglang naginit ang mga mata ni Letty nang maalalang nangyari. Napahikbi siya. Natakot ako. Sorry, I wasn't paying attention. Nainis lang kasi ako kaya nagpunta ako sa dagat. Hindi ko naman alam na malayo na pala ako. Umiyak na sabi niya. Shh! Alon nito sa kanya't niyakap siya. Pagkatapos ibinigyan siya nito ng mumunting halik sa mukha niya. It's okay now. Mabuti na lang hindi ko inalis ang tingin ko sa'yo. Nagtaka ako kung bakit palayo ka ng palayo. Tinawag kita nang makita ko ang paparating na alon. Buti na lang nailigtas kita kaagad, sabi ni Damon. Naman Letty, bakit ka ba kasi nagpunta sa malalim? Muli napahikbi siya. Kasi naiinis ako. Gusto kitang ilayo sa babaeng yun. Pero sabi mo lumangoy ako mag-isa. Ayaw mo umalis sa tabi niya. Naiinis ako kasi hawak siya ng hawak sa'yo. Kasi ngumingiti ka sa kanya. I am so selfish. Gusto ko lang na ako ang pinapakitunguhan mo ng ganun. That's what I'm thinking. Kaya hindi ko na malayan yung alon, anya rito. Bahagya nitong inangat ang sarili tumitik sa kanya. Sinalubong niyang mga mata nito. Sorry for being childish. Inasahan niya na maiinis ito sa kanya kaya nagulat siya nang umitit at halikan siya sa mga labi. Ang init na nagmumula sa mga labi ni Damon ay nagparelax sa kanya. Wala kang dapat ipag-alala, iyong-iyo lang ako. Nakangiti pa ring sabi nito sa kanya. Besides, hindi ka dapat nagsiselos kay Pamela. Nag-usap lang kami tungkol sa mga bagay-bagay sa nakaraan. Pabalik na kasi siya sa Maynila at alam niya naman na may asawa na ako. Paliwanag ni Damon. Ang bilis-bilis mong magselos, palabiro nitong sabi. That's because I love you. Nasabi ni Letty bago pa niya ma-realize ang isinatinig niya. Nakita niya natigilan to. Pagkuway marahan itong ngumiti at muli siyang siniil ng halik sa mga labi. Sa pagkakataong iyon ay mas mainit yun. Ang kamay ni Damon ay nagsimulang humaplos sa braso niya. Alam niya kung saan mapupuntang halik at haplos na yon. At kung yun ang sagot nito sa pagsasabi niya, nang damdamin niya ay buong puso niya itong tutugunin. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.